Marahil ay isa ka sa mga hindi pa nakakarating sa silangang bahagi at dulong parte ng ilang bayan sa Bundok Peninsula. Mga lugar na hindi madaling marating dahil sa kondisyon ng kalsada at limitadong sasakyan. Palapit ng palapit, patindi na patindi yung lupa. Sa unang pagkakataon at sa pagpapatuloy ng ating Bundok Peninsula Loop, ipapakita ko sa inyo ang tagong mahabang baybayin at malinis na dalampasigan sa Narciso, Quezon. Mga makasaysayang parola na isa sa mga mahalagang gabay sa mga sasakyang pandagat noon. Kakaiba yung hugis ng parola nila dito. Mostly, yung nakikita natin parola at ilan sa mga parola is pabilog. Ito naman, pa-triangle. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito marating. Guys, tingnan nyo to, oh. Ganda rin, oh. Hindi ko akalain makakarating tayo dito. May ganito pala dito. Mga bahay pa pala dito. Silipin pa rin natin. Dulon-dulo na rin to. Mini mining mo tayo dito. Uhuhuy. Ang ganda ng lugar nila, white sand din. Simula dito sa may lighthouse. At ito guys, ang dulo ng punta sa Narciso, Quezon. San Narciso. Open area na to, guys. I think walang daan dun or kailangan mo magbaybay dito sa dagat para mapuntahan yung lighthouse. Saan tayo nagpupunta? Ayan, pagdating nyo po dito sa Barangay Rizal, rough road na. Ganda, guys, oh. Punong-puno ng puno ng nyog. Kaya tara, samahan niyo po muli ako sa aking paglalakbay at sa pagtatapos ng ating Bundok Peninsula Loop. Malapit na matapos yung Simulan ating natin. mission, guys. Eto, dyan sa bandang unahan, dyan tayo pumasok. Guys, good morning. Nandito po tayo ngayon sa San Andres, Quezon. At ito na yung ating day 3 sa ating Bundok Peninsula Loop. At dito po tayo tumuloy ngayon dito sa ARC Fast Food. Ito po yung kanilang fast food. And dito naman po tayo natulog sa Isabelita Casa Rental. Dito yan sa Pansoy, San Andres, Quezon. Dito po sa kabila yun. Pero magkakonect lang naman siya, guys. Tapos ito yung ating motor. Nagliligpit na ako ng gamit. Ayan yung mga dala natin lahat. Pinagkakasya ko na. Ayan. Tapos dito tayo kumakain, guys. Ayan. Shoutout kila tatay, kila nanay. Sarap ng pagkain nila dito kagabi. Dito rin tayo kumain. Tapos yung in-order natin kagabi, yun din yung breakfast natin. Kasi ang sarap ng tapa nila kasi homemade. Ano po? Ayun. Tapos pinabaunan tayo ni nanay ng tinapay nila kasi meron daw silang bakery dito. Sa San Andres Farmers Development Cooperative. Ayan, binigyan tayo nila tatay ng dalawa pa yung pinabaon sa atin, oh. Tikman natin. Guys, sa lahat po ng mga pupunta sa Alibihaban Island at kailangan nyo ng matutuluyan, eto po, pwede kayo dito tumuloy sa Isabelita, ano nga po ulit? Casa Rental. Ayun, papakita ko sa inyo yung room nila. Tapos pwede na rin kayo dito kumain. Masarap yung mga luto nila nanay, tapos mura lang, may 75 pesos pang budget meal. Ito, pakita ko sa inyo yung kanilang room. Ito yung pang couple room nila. Ayan. Kakaalis lang po nung guest kaya medyo makalat. Ayan, may CR sila doon. Tapos ito yung bed. Ayan, aircon siya. Tapos ito yung mga bago nilang mga room, guys. Ito pang maramihan to. Accessible siya dito sa restaurant. Pagpasok mo dito, ayan, meron silang 1, 2, 3. Itong dalawang bed malaki. May pagka king size o queen size to. And then aircon din po. Tapos ito yung lababo. Tapos dito sa loob meron pang double deck. Ayan. Tapos aircon din po yan, naka-foam, may mattress, may tuwalya na, may kumot, may unan. And ito po yung CR. Ayan. Sensya na kayo, guys, kasi brand out po ngayon kaya medyo madilim. So 15 daw yung capacity nito, guys. Kasama na to. Ayan. So ito, 5 yung capacity nitong double deck. Tapos dito 5 din. Dalawa sa taas, tatlo sa baba. Tapos ito yung kanilang CR. Bago lang to, guys, kakagawa lang. Dito tayo natulog. Ayan, ito meron ditong double deck. Tapos ito pan double. Ayan. Tapos aircon siya. At maganda rin yung CR. Bagong bago, guys. Ay, madilim din. Sorry. Brand out kasi ngayon dito sa San Andres. So, dito tayo natulog kagabi. Dito ako, solo ko yan. So magiging bayad dito, guys, 500 pesos per head. Kahit isa ka lang, 500 pa rin yung babayaran mo. Tapos pili ka kung saan
saan mo gustong matulog. Kung may makakasabay ka naman, siguro kausapin mo na lang, ganun. Tropa-tropa naman kayo. O, madadagdagan pa yung kaibigan niyo. And meron pa pala sila ditong kubo. 2 kubo. Gusto niyo dito kayo kumain. Pwede kayo dyan habang naghihintay ng biyahe papunta ng Alibihaban. Biyahe muna tayo guys mula dito sa San Andres, Quezon. Mabiyahe naman tayo. Tatapusin na natin yung ating Bundok Peninsula Loop. Ang dadaanan natin, papunta na naman tayo ng Lopez, Gumaca, hanggang makarating tayo ng Atimonan at sa Old Sigsag Road. Ayan. Guys, base dito sa ating mapa, nasa 8 hours and 20 minutes yung biyahe natin. Hanggang ano na to, hanggang sa amin na sa Taguig. Tapos yung hindi pa natin nadadaanan ngayon na ruta is ito, papunta ng San Narciso, papunta dito sa Buenavista. So, pagdating po natin ng Buenavista, tapos na yung ating Bundok Peninsula Loop. Pero dahil sa pagtitingnan mo sa mapa, hindi siya mukhang loop kaya diretso natin ng Lopez, Plaridel, Atimonan, hanggang dito sa may Padre Burgos, dito sa pagbaba ng Old Sigsag Road. Doon matatapos yung ating loop ngayong araw. Ito yung magiging daan nyo. Una, punta kayo ng Unisan, Quezon. Dito kayo dadaan sa Padre Burgos. Then after nun, diretso kayo papunta dito sa may Katanawan, San Francisco. Tapos may rough road kayong dadaanan. Konti lang naman rough road. And then papunta na dun sa lighthouse. Pagdating ng lighthouse, ang ganda na po ng daan. Solid spot, madadaanan nyo yung may pagka Surigao vibes. And then after nun, diretso na kayo dito sa San Andres. So dito na kayo pwede mag-overnight. And then kinabukasan, pwede po kayong mag-Alibihaban Island. Nakapag-Alibihaban Island na po ako kaya hindi ko na pupuntahan. Ito po yung vlog na yun, nandun sa link sa baba. Kasama ko po yung pamilya ko. Yung pagdating nyo sa San Andres kinabukasan, biyahe na kayo papunta dito sa Alibihaban. Yan, malapit lang yung pier, pakita ko sa inyo. Ikot-ikot muna tayo dito sa San Andres. Let's go. Yeah. Papagas din pala tayo. Tay, salamat po ulit. Para malambot yung gulong ko. Malambot po ba tay? Sakto lang po, ano po? Sige po. Salamat po muli. Pahangin muna tayo guys. Medyo malambot yung gulong natin Boss, may panghangin kayo? Sige po. Kaya pa kaya? Malambot po ba? Kaya pa. Sige po. Salamat po. Bago tayo guys dumiretso, ikot ko muna kayo dito sa San Andres. Dito po sa may tulay, ito po yung bus station. Dito kayo pwedeng sumakay papunta ng Alabang, ayan, papunta ng Lucena, hanggang dito sa San Andres. So kung magkukumute kayo papunta ng Alibihaban at galing kayong Metro Manila, sumakay po kayo sa Alabang. Ito po yung pangalan ng bus, Barney Auto Lines. Hanggang dito na po yan sa San Andres, Quezon. Hindi ko na alam kung magkano yung presyo ng pamasahe. And katabi po nitong bus station, ito po yung pamilihang bayan ng San Andres. So magkatabi lang siya guys. Diyan kayo pwedeng bumili ng mga babaonin nyo papunta ng Alibihaban Island. Kuya, magkano po ang pamasahe dito? Papuntang Alabang? 726 po. 726 mula dito. Apo. Tapos pag sa Lucena po? 470 po. 470 hanggang Lucena. May oras po yung biyahe niyan? Meron po 9, 12, 3:30 ng hapon, 6:30, 8:30. Alas 8 ng gabi yung last trip. Alas 10 po, last trip namin. May alas 10. Ayun, alas 10 yung last trip. Ayan. Doon naman po sa Alabang. Madaling araw, alas 7. 3:30 ng madaling araw, alas 7, alas 12, 8, alas alas 10. 8, alas 10. Ayun, sige po. Salamat po ng marami. Yun, yung guys, yung kanilang schedule. Pag magkukumute kayo, tapos dito sa Pamilihang Bayan, malapit lang po itong 7-Eleven. Yan, may 7-Eleven sila dito. May Palawan Pawn Shop. Pagkakaalam ko dito, parang wala atang ATM. Hindi ako sure ha. Oo nga pala. Tingnan natin kung makapagpagas tayo. Walang kuryente 82, aray ko. Buti meron kahit walang kuryente, no? Wait lang. May kuryente kayo dito? Solar. Aba, social. 500 lang. Wala na akong pera
Kung kailan nag-upgrade ako ng motor, saka nagmahal yung gas. And dito nga pala guys, sa tapat nitong gas station, dito naman yung kanilang San Andres People's Park. Aray ko, 84 pesos. Parang gusto ko nang magbalik ng 160 ah. Kaya guys, wag niyo skip yung ating ads para may panggas ulit tayo, tsaka may mapanood ulit kayo. Yung ads natin, auto yon, si YouTube yung naglalagay nun. Ikot lang tayo hanggang dun sa kanilang municipal hall. Malinis tong People's Park nila. Ito yung kanilang municipal hall. Ang ganda, no? Parang medyo may pagka-sinauna. Ayan, nakasulat yan. I love San Andres. Covered court pala itong malaki na to. Picture lang tayo dito sa San Andres. Okay, dahil na tayo magpicture. Let's go, let's go. Malakas ang hangin ngayon dito sa San Andres. Parang buong bundok peninsula. Malakas yung hangin. Simula pa nung sa may Atimunan tayo hanggang pagpasok ng Padre Burgos, ang lakas ng hangin eh. Bukod nga pala guys sa Alibihaban, ang dalawa pang pwede nyo puntahan dito is Nabaroto Falls at saka Macapaya Hills. Solid din doon sa Macapaya Hills. So hanginan na natin guys. Ang gamit kong panghangin, ang lagi kong baon, itong Xiaomi. Ayan, Xiaomi version, parang version 2 ata to o 3. Yun oh, okay na. 19 lang pala, kaya pala parang kakaiba, mahirap iliko. Tara, diretso na tayo. Yung mga nyug nila, binibilad na lang sa araw. Hindi na yung niluluto. Pwede rin kasi yun eh, lalo-lalo na pag mataas yung araw. Pwede mong ibilad lang. Wow. Ang ganda pag nakakita ko ng kalsadang ganito, straight. Kahit papaano ginagawa na yung mga lubak-lubak dito. Meron kasi ditong part na sobrang straight, tapos biglang may lubak. Sira-sira yung semento. Ayan o, ginagawa na nila. Buti naman ginagawa na nila. Sarap kayong bumiyahe ng maayos yung kalsada. Kahit ang layo ng biyahe mo, basta maayos yung kalsada, ang sarap bumiyahe. Ito yun. Ito yung part na malubak dito. Ayun o. Oh, tingnan nyo. Ayan guys, oh, hinto muna tayo. Hanggang dun. Papunta dun. Sira-sira. Ingat kayo dito pag napadaan kayo dito ng gabi. Ayan, stay kayo dito sa kanan. Sira yan, oh. Hanggang... ang haba. Hanggang dun. Oh, ang tagal na nito. Baka wala na talagang balak ayusin to. Bakit kaya naging ganyan? Dahil sa mga puno. Pero itong puno na to, hindi naman ganyan yung ugat niyan. Hindi naman malalaki yung ugat niyan eh. Ito pa oh. Pagdating dito, hindi naman sementado. Oh, kaya yung ibang paakyat, napipilitan na dito na dumaan sa way ng kanan, na which is yung mga pababa, dito rin dumadaan. Magkakasalubong sila. Oh, iksi lang naman eh. Hanggang dito oh. Baka may tubig dun dumadaan. Yun guys, ingatan nyo yun. Ingat kayo dun. Dito na nga pala guys yung papunta ng Macapaya Hills. Ito, pakita ko sa inyo. Itong part na to, ayan oh. May signage dito, Macapaya Hills, Nabaroto Falls, Sitio Sigaras, Sitio Yugno. Dito po yan. Wala kasing signage dito eh. Pero pag pinin nyo naman sa Google Maps, makikita naman siya. Ang habang straight oh. Ito na ang boundary. So bale, ito guys yung welcome art ng San Andres, Quezon. Tapos 2 bayan na lang, kukompleto na natin. Mahaba-haba din itong lalakbay natin. Try natin magpalipad ng drone muna dito. Tingnan natin kung anong makikita natin sa taas. Oh, mula dito, tanaw ko ng island eh. Hindi pala siya island, karugtong pa pala siya. Ayun. Parang humiwalay lang siya. Ngayon, nakita ko na yung mission ko. Dito tayo pupunta sa Punta. Ayan, Punta is part pa rin po ng San Narciso. Nahiwalay lang siya kasi parang nagkaroon siya dito ng daan, pa ganyan.
Ito naman, hindi mo pwedeng daanan kasi puro mangrove. Nakita ko sa drone. Tapos mula dito, tanaw na natin ito using yung drone natin. Yan, kita na natin tong part na to ng Punta, tsaka ano ba tong isa? Yan, Rizal, San Narciso, Quezon. Tapos may nakita akong lighthouse. Pupuntahan din natin yung lighthouse. Yan ang mission natin ngayong araw. Tara, punta tayo sa punta ng San Narciso. Suyudin na natin tong part ng Bundok Peninsula. Ganoon na rin tong San Narciso. Nakaka 423 kilometers na tayo. Ito na, malapit na tayo. 1.7, 1.4. Bagong asfalto na naman dito. Ayun, dito. So, dito yan sa mega station na NBL. Tapos dapat, dito tayo sa kaliwa. Ngayon, since ang pupuntahan natin ay yung Punta, dito tayo sa kanan. Exit ko muna siguro to. May signal naman dito eh. Guys, ang pinin natin itong Pusgo PT Lighthouse. Malapit lang. 30 minutes. 12 kilometers. Kaso, bakit naka-red? Ginagawa siguro to. Yun ang haba oh. Ba't kaya naka-red? Tapos, simula dito, ayan. Mahaba ang pila. I mean, nagbi-build up na ng pila. Tara, pasok na tayo. Yeah. May arko dito, nakalagay, Bayan ng San Narciso, maligayang pagdating. So ang ibig sabihin, yung Bayan ng San Narciso ay dito matatagpuan. Ngayon ko lang nalaman guys, na yung bayan pala ng San Narciso is nandito. Tapos ito, papasok na to, papuntang Rizal. Bakit kaya hindi lang dito nilagay yung bayan, no? Marunong pa tayo, no? Tara nga, ikot nga tayo dito sa kanilang bayan. Dito, punta tayo dito sa port. Talagang bayan siya. Silipin natin yung port nila. Daming tao dito pala. Ito po yung kanilang, ito, San Narciso Public Market. Ayan. May harang siya guys. Wala namang bantay. Ayun. Wow. Wow, ang ganda pala dito oh. Wow. Ang ganda pala dito guys. Oh. San Narciso, Quezon. Kuya, makikipark. Gandang umaga po. Ang ganda pala dito kuya, no? Ang San Narciso, Quezon ay isang baybaying bayan sa silangang bahagi ng Bundok Peninsula na nakaharap sa malawak na Philippine Sea. Kilala ito bilang isa sa mga mahalagang pamayanang pangisdaan sa timog silangang bahagi ng lalawigan ng Quezon at bahagi ng mga bayan na bumubuo sa makasaysayang ruta ng baybayin ng peninsula. Pinangalan ng bayan bilang parangal kay San Narciso o Saint Narcissus noong panahon ng mga Kastila. Dating kabilang ang lugar sa lalawigan ng Tayabas, ang dating pangalan ng Quezon. Umunlad bilang coastal settlement na umaasa sa kalakalan sa dagat. Naging bahagi ng rutang pandagat patungo sa karatig bayan ng Bundok Peninsula at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang San Narciso, Quezon ay may populasyon na 51,058 katao ayon sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority o PSA. Parang pwede mag-fishing din oh. May nahuhuli po baga din eh.
Marami ng huli, kuya. Marami ng huli. Parang puro bote. Guys, ikot lang tayo dito sa likod. Pakita ko lang sa inyo ito. Butas pala yung loob nito. Tapos may akyatan siya dito. Ang taas. So, nagpalipad ako ng drone, guys, dito. Tapos may nakita akong beach dun sa kabila. Ang ganda ng beach. Tapos meron siyang lighthouse. Ito daw yun, oh. Yung Sapit Beach. Dito. Tapos white sand siya. Tingnan natin kung gaano kaganda pag nilapitan. Tapos may nakalagay dito, barkong bato. Baka korting barko. Ngayon lang ako nakapunta dito. Tara, puntahan natin. 6 minutes lang mula dito. Umabot doon yung drone ko. Nasa 2 kilometers. Kaya dito na po ako. Salamat po. Tara. Akala ko, ang may magandang spot lang dito is doon papunta sa Alibihaban. Check din natin to. Ito yung kanilang simbahan. Ganda ng simbahan nila, parang yari sa bato. Tayo ay dito sa kanan. Two minutes. Lapit ah. Ganda ng kulay ng dagat nila, parang medyo light green. Pababa. Ay, nakikita ko na guys yung dagat. Ito na ata yun. Ito na agad. Ito, Gabrielas Beach Resort. Tapos asan na yung lighthouse? Iba ata ito. Lalim, baka sumayad ka dyan. Yun. Tapos dito, check natin. Hindi pa ito yung nakita kong beach. May parola yun eh. Yung nakita kong beach. Ayan, may nagka-camping dito. Okay din pala dito, oh. Wow. Ayos din pala dito. Guys, tingnan nyo to, oh. Ganda rin, oh. Mabato nga lang. Ang lakas ng alon. Hindi ko akalain makakarating tayo dito. May ganito pala dito. Yung sinasabi nilang barkong bato. Nasa gitna. Malakas ang alon. Feeling ko ang ganda nito pag summer. Pag hindi ganitong amihan. Tapos meron pa dun, white sand din. And itong part na to, white sand. Parang tinambak lang yung mga bato-bato, oh. Pero hindi ito yung nakita ko sa drone. Yung nakita ko sa drone, may parola. Saan kaya yun? Tumatalsik sa atin yung tubig. Pero ang ganda, guys. Solid. Solid spot. Bakit parang mababaw? Ayun, may naglalakad dun, oh. Hanggang bewang lang nila yung tubig. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung hangin dito. Pinatay ko na yung aking drone. Tingnan nyo. Kahit pa ganyan, iikot yan. Paririnig nyo. Ganyan, kalakas yung hangin dito. Buti na lang ito yung dala natin drone.
Ito. Sa ano yan? YouTube. Tsaka Facebook. Salamat. Welcome po sa San Andres. Napakasolid ng spot na to. Ang lakas pa ng hangin. Nagpalipad ako doon. Pero hindi ko na pinalapit doon dahil nga nakakatakot. Sobrang lakas ng hangin. Baka mamaya hindi mo malik yung drone ko. Mag-fly away. Ang ganda siguro nito pag hindi ganito kalakas yung alon. Pili ko maraming nakakapunta hanggang dyan. Tapos tingnan yung mga tao doon. Naglalakad lang doon. Ito daw ang buhangin. Tsaka doon daw masarap maligo, sabi nila kuya. Dito medyo mabato. Ngayong darating na summer guys, pwede nyo itong puntahan, pwede nyo itong daanan. First time ko makarating dito. Grabe, napakasulit ng lugar. Alright, so doon naman tayo sa kabila. Yung mayroong lighthouse. Beach din siya. 6 minutes ulit. Papunta doon sa kabila. Aray ko, babato. Ayan, enjoy na enjoy sila. Yung iba naglalakad dito papunta dun sa barkong bato. Tapos doon din sila naliligo. Kaya lang medyo malamig maligo ngayon. Malakas ang hangin eh. Tara, 6 minutes mula naman dito. Yung lighthouse. Puntahan din natin. Left turn na tayo dito. Talisay Beach, San Narciso. Ano ba nasabi ko kanina? San Narciso ba? San Francisco? Nalilito na ako sa kanila kasi puro San. Putol yung kasada. Putol. Boom. Tingnan nyo guys yung mga puno ng nyug, oh. Yung mga dahon niya, oh. Iisa lang wahi. Ito naman yung New Palm Beach Resort, San Narciso, Quezon. Ito ba yun? Ito nga. Ito siguro yun. Silipin nga natin. Aray ko. Sumayad yung ilalim. Bakit ganun? Ang baba ng clearance nitong ADB 350. Ibang iba pa rin talaga pag di cambio. Para tuloy nagsisisi ako. Naitanong lang po, dito po ba yung may parola? Salamat po. Dito nga. Kabila lang naman. 6 minutes lang naman ito doon sa nauna natin pinuntahan. Doggies, excuse me. Makikiraan ako, mga tropa. Excuse me. Ang cute nyo. Ayun, ito na pala. Yung parola, oh. Tapos, yung beach ay nandito sa kabila. Ayan guys, mayroon silang mga kubo-kubo. Nagpalipad ako ng drone, umabot dito. Maganda dyan. Hindi na tayo papasok. Pero pwede nyo i-check yan guys. Tapos yung page din nila. Ayan. Dito tayo sa kabila. Ayun lang naman yung parola, oh. Hindi naman nasasakupan ng bakuran nila. Ito, mas libre to. Dami mga bangka, ah. Ito na yung parola, oh. Oh, ayun. Pwede tayo umakyat doon. Akyatin ko kaya ng motor. Kasi maraming sangay. Dito tayo. Puro bakawan din. Ayan, nagpalipad ako ng drone dito kanina. Tapos dito sa gilid, maganda eh. Buhangin din pala. Oh, maganda rin doon, oh. May kubo. Mas maganda dyan lalo na pag may tubig. Siguro pag high tide hanggang dito yung tubig. Time check, it's 11:45 AM. So, akyatin natin guys yung parola. Hindi ko na iakyat yung motor ko. Delikado. Baka mamaya makatama ng ganito. Ayan. Matalas yan. Yari tayo dyan. Tubeless pa naman yung ating gulong. Tsaka may mga boteng ganyan. Ayan. Ito lang naman, no? Malapit lang. So, iniwan ko muna dun yung motor ko. Sana safe yung gamit natin. First time nating mapuntahan yung mga liblib na lugar ng San Narciso. Ganda pala ng San Narciso. Dinadaan-daanan lang natin. Ito na. Ito na yung parola. Ayan. Mababa lang siya. Mula dito,
ay matatanong mo yung baba, syempre. Kakaiba yung hugis ng parola nila dito. Tingnan nyo to. Mostly, nakikita natin parola at ilan sa mga parola is pabilog. Ito naman, pa-triangle. Ayan siya. Tapos, parang naka-elevate siya eh. Ito, tapos papasok yung bandang gitna, tapos papasok ulit doon. Oo nga, no, bakit kaya pa-triangle siya? Siguro, para mag-courting parang barko siya. Dulo ng barko. Kaharap siya dito. So, kung aakyat ka dito, walang ibang daan sa loob, kundi ito lang. Sa labas ka dadaan. Hindi siya butas eh. Yung ibang parola, butas. Oo nga, wala siyang butas guys. Guys, ito pala, itong part na to, yung may buhangin tapos may kubo. Diyan sa may mga nagpipicture-picture. Libre lang pala yan. Paunahan lang kayo. Tapos dito rin sa Bakawan, syempre, libre lang yan. Feeling ko, mas maganda to pag summer. Pag hindi malakas yung alon. Kasi ngayon kasi parang dumudumi yung tubig eh. Dahil yung buhangin na-wash out ng alon. Malakas na alon. So mula dito, nasa 9.3 kilometers. 25 minutes papunta dito sa itong pinakadulo, Punta Lighthouse. Tara, biyahe na tayo. Sarap bumalik dito tapos mag-overnight, mag-camping. Solid spot. Ganda. Ito, marami pang puno ng nyug dito. Diba? Explorein nyo to guys sa darating na Holy Week. Solid to. Aray ko. May lubak lang. Wait lang. Tapos dito na tayo sa kaliwa. Ito na pala talaga yung daan papunta sa punta. Rough road lang siya. Oo nga no. So ito na po ang Barangay Rizal. Kanina poblasyon, tapos ito na yung Barangay Rizal. Ayan, pagdating nyo po dito sa Barangay Rizal, rough road na, hindi na sementado. Kulay puti siya oh. Ito ganda oh. Puro puno ng nyug. Ganda guys oh. Punong-puno ng puno ng nyug. Ayun, pagdating dito, sementado na. Kunti lang pala. Pero dito sa mapa ko, meron siyang dash na red. Di ko alam kung bakit. Siguro ginagawa. Dito, sira-sira oh. Tapos, rough road ulit. Galingan nyo na lang pumili ng daan. Ito, oh. Alin kaya ang pwede ng daanan? Saan ako? Antayin natin yung lokal. Pwede na sa taas. Alright. Ayan. Buti na lang may lokal. Hanggang dun lang. Pinutol pa. Maliit yung kalsada dito guys. Pero maraming tao ha. Ayun lang pala ang problema dito pag maputik. Sadyang maputik. Ito may ilang natira oh. Ganyan pag maulan. Buti na lang tuyo. Summer.
Itong ADB 350, parang hindi ganun kaganda yung shock. Ito na. Mini mo tayo dito. Saan sila dumaan? Wala tayong magagawa. Mapuputikan talaga tayo. Uhuhuy. Break in na may kasamang putik. Cheat code. Dito tayo. Alright, sementado na guys. Ayan. Putol-putol siya. Oh, putol ulit. Punong-puno. Puno. Lakas ng tricycle ni kuya. Punong-puno. Again, sementado ulit. Eto, malapit na matapos yung may dash ng red. Siguro hanggang dun lang yung ginagawa o yung putol-putol, kaya may ganyan. Baka ang ibig sabihin ng may dash na to is putol-putol yung ginagawa or putol-putol yung semento, lupa, ganun. Ayan. So dito ay mayroong pakaliwa at pakanan. Bali, saan tayo? Ito, dito sa kabila ay ang maraming bahay dito, tapos brown sand. Okay din dito guys. Siguro mamaya balikan natin to. Dito muna tayo sa pakay natin. Mula dito 11 minutes, 3.3. Yan, marami dito, may resort pa dito. Tita Edna's Beach Resort na Pinto Cove, Punta. Yan, dito tayo. Ang dami ko nakakasalubong naka-tricycle, tapos mukhang taga Manila. Ito lang talaga yung pagdadaanan nyo guys. So pwede pala kayong mag-rent ng tricycle papunta rito sa Punta. Medyo rocky road lang talaga, maalon. Kasi ito yung dadaanan nyo. Maumbok. Diba? Aray ko. Eto pa. Buti na lang talaga tuyo. Sana ma-develop tong lugar na to. Sayang ang daming pwede nang puntahan, ang daming pwedeng pasyalan dito. Tapos ito pang Punta, tingnan natin kung gaano kaganda tong Punta. Ayan may tricycle lang naman dito. Parang 4 yung nasalubong kong tricycle na may lamang mga nagbabakasyon. Oho, mas matindi dito. Paano kaya kinaya ng tricycle to? Ayan ang itsura po ng daan dito. Hindi ko alam kung paano nakakasurvive yung tricycle dito na ang daming laman. Kasi merong ang lalim, tapos ang taas. Ayan dito tayo sa ibabaw. Kawawa ang taga rito pag maputik to. Ito, may tricycle na naman dito. Mukhang nag-beach nga sila. Oras na ba? 12:00 na pala. Dito po mayroon pa kanan, mayroon pa kaliwa. Pero base kay Google Maps, dito tayo sa kanan. Dahil pag dito tayo sa kaliwa, papunta tayo kay Tita Edna's. Okay din dito brown sand. Ang lalim na rats na ito. Saan tayo? Ibabaw. Huwag ka malalaglag. Ang dami pa. Palapit ng palapit, patindi ng patindi yung lupa at saka yung lalim laglag. Ang lalim, mali. Dapat sa kabila tayo. Wala tayong magagawa dyan. Ito na. Ito pa. Mag-drone tayo dito. DJI Neo ko. Nilabas na natin si Neo 2. Dito natin ito magagamit. Ito yung magpapalo sa atin at ito yung magbibigay sa atin ng magandang shots sa mga ganitong lugar. Yung rough road. Para hindi na tayo maglagay ng 360 sa gilid, sa likod. Ito na. Para hindi lang yung POV natin is itong harapan. So kailangan ko lang siya i-connect sa aking cellphone para kahit pa paano na monitor ko at kung mag-play away man, ma-drop ko pa, 'di ba? Record. Follow. 3, 2, 1. Layo. Yan. Tapos dito ka. Hop. Isa pa.
Layo ng onte. Hop. Okay na yan. Diba? Galing. Let's go. Gandang tanghali po. May alaga ako kuya, no? May sanga. Dinaanan niya yung mga sanga nung nung puno ng nyog. Dahon pala, hindi sanga. Oh, sige, anong gagawin mo ngayon? Yung mga dahon-dahon dyan, tsaka sanga. Oh, sige nga. Aba, ang galing. Nakasunod pa rin. Dito medyo okay na, oh. Wala nang malalalim na rats. Buti lang maingay siya, para kahit papaano naririnig mo kung nasa likod mo pa siya. Oh, may sanga, oh. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Boom, dinaanan niya lang. Panis. Sagasa. Hinasagasaan niya lang. Loko to. Siga pala tong si Neo eh. Kalampag na yung box ko. Ayun. Dito kayo dumaan guys sa kaliwa. Lalim. Sumabit ka na ba? Uy, open area pala to. Whew. Woohoo! Ganda oh. May daan dito sa kabila. Ito yung papunta dun sa lighthouse. Dito tayo. Pero ito naman papunta dun sa beach, sa Punta Cove Resort. Dito tayo. Alin sa dalawa? Piling ko ito. Dito na yung pin eh. Sabi ni Google Maps dito na daw. Pero yung lighthouse ay andun pa. Hindi ata natin mapupuntahan mismo. Pero sundan lang natin tong daan na to. Mamaya papunta to doon sa bahay eh. Wala akong nakikita dito. Wala nga siya dito. Ito papunta dito sa kaliwa. Papunta dito sa bahay na to. Dapat papunta tayo dito sa kanan. Silipin nga natin. Wala eh. Hanggang dito na lang to eh. Ito may kalsada pa dito oh. Tingnan natin dito kung ano meron. Oops, nakalagay doon no trespassing, private property. Wala na. Open area na to. Oo nga. Open area na to guys. I think walang daan doon or kailangan mo magbaybay dito sa dagat para mapuntahan yung lighthouse. Anyways, hanap tayo ng area tapos palipad tayo. Likot tayo dito. Yeah. Saan tayo nagpupunta? Hanap tayo ng malilim. Ito yung daan papunta doon sa beach. Dito na lang tayo, tapos hanap tayo ng area ng malilim. Ito ang Pusgo Point Lighthouse, isang modernong parola sa baybayin ng San Narciso, Quezon. Walang malinaw na eksaktong taon sa mga opisyal na talaan kung kailan ito naitayo. Ngunit ganun pa man, batay sa uri at disenyo, pinaniniwala ang mas bago ang parolang ito. At hindi kabilang sa mga Spanish-era lighthouse noong ika-19 na siglo tulad ng ibang lumang parola sa Pilipinas. Itinayo bilang navigation aid upang gabayan ang mga sasakyang pandagat at mangingisda sa baybayin ng Bundok Peninsula. Itinayo ang Pusgo Point Lighthouse sa dulong silangang bahagi ng Barangay Punta sa San Narciso, Quezon. Sa paanan nito, makikita ang karagatan na may puting dalampasigan na talaga namang nang-iingganyong puntahan.
nakita ko na yung lighthouse, kaya lang wala siyang daanan ng motor. Meron, pero daanan lang ng tao. So, hindi na natin lalapitan. At ang nakita ko ay ang napakagandang beach dito sa baba. Pakita ko sa inyo, tara, baba tayo. Nandito yung sa mapa ko eh. Ayan, itong baba na to. Ayan, dito sa part na to. Bababa tayo dyan. Calizas Beach Resort. At saka itong Punta Cove Resort. Ang bilis nyo po. Gagano'n ka lang pag tinupok yan, makikita mo yung parang beach, Opo. tapos white sand. Sige po. Salamat po. Sige po. Si Sir yung nagkwento na kanila yung isang part doon, yung private resort na nakita natin, na daanan natin kanina. Sir, gandang tanghali po. Siya rin yung nagsabi na ang ganda dito. Lalong-lalo na pag summer, pag hindi malakas yung alon. Ito, excited na ako makita siya ng personal. Tapos, ito may daan dito. Pero ito yung nakita ko eh. Dito tayo bababa. Si Sir, yung kanina, nakausap ko siya. Kapatid ng director sa GMA, sa Encantadia. Tapos kanila yung lugar ng private kanina. Sabi niya, pwede niya akong i-tour doon eh. Kaya sabi ko naman, unahin ko muna dito. Ito na. Eto guys, oh. Ay, oo nga. White sand nga. Eto na. Woo! Guys, welcome sa dulong bahagi ng San Narciso. Grabe, ang ganda niya. White sand nga. Grabe, ang init nga lang. Wala akong mapaglagyan ng aking motor. Papark po. Dito pala oh, may basketball court pa dito. Ayan oh. Meron pa dun. Silipin nga natin. Paano sila makapaglaro dito? Maputik. Malupa. Ito, meron pa dito oh. Tapos simbahan nila to. Ito na ang dulong punta. Ayan. Ganun din dito guys. And na dito. Pero ang ganda dito, may talisay. Tara, ikot na tayo. Hanap tayo ng pwesto para makapag-drone. Tara, pakita ko lang muna sa inyo yung sand, tapos yung tubig dito. Ang ganda ng lugar nila, white sand din. Simula dito sa may lighthouse. Ang layo, hanggang doon sa dulo pa. Ayan, pakita ko sa drone shot. Tapos meron pang part doon na mas maganda. Dito kasi, bakawan siya. Tapos medyo mabato. Ayan, ganito siya oh. Ganito, parang mga coral-coral. Ganyan. Pero white siya, white sand. Dito mapuno. Tapos sa dagat, ayan, mabato. Maraming mga ganito guys oh. Maraming mga ganyan. Ayan. Pero okay naman. Okay naman siya. Mag-i-enjoy din naman kayo maligo dito. Sabit kayo ng hammock dyan no. Malilim eh no. Ayan. Napakakalmado ng dagat dito. Sarap maligo dito. Ngayong summer guys, sa mga naghahanap ng pwedeng mapuntahan, pwede po kayo dito. Libre lang dito oh. Pero kung gusto nyo guys na mas maganda pa at mas maganda rin yung dagat, bandan dun pa, papakita ko dyan sa drone. Dun, medyo malayo pa rito. Hindi ko lang alam kung paano mapuntahan. Feeling ko, mapupuntahan mo lang siya gamit ang bangka. Kasi yung kalsada dito, bukod doon sa dinaanan natin, hanggang dito na lang eh. Tapos may ginagawa dyan sa taas. Meron siyang kalsada dito, papunta pa ron, pero makipot na. Ang kasya lang is single na motor, tapos minsan maputik daw, sabi nila kuya. At yung mga anak pa nga ni kuya is para makapasok doon sa school na halos 1.7 kilometers. Ang layo.
Dito nagdadaan. Dito sila dumadaan sa tabing dagat. Tapos pag mataas daw yung tubig, nagbabangka sila. Siyempre magastos yun. Motor, gasolina, tapos malayo, ikot sila. Tapos pag malakas yung alon, hindi na nakakapasok. Kaya sana daw magawa yung kalsada dito maayos. Kasi yung ginagawa dito sa taas is, yan naman ay private. Yun daw mga nakabili nitong part na to. Itong tabing dagat na to. At ito guys, ang dulo ng punta sa Narciso, Quezon. Alright, time check. Oras ba? 2:26 ng hapon. Pabalik na po tayo kung saan tayo galing kanina, sa bayan ng San Narciso. Yung pa rin yung dadaanan natin. Tara, let's go. Sana maayos yung kalsada dito. Ang ganda ng lugar nila. Ang laki ng potensyal. Ito yung naguhukay dito. Dati daw pala, okay yung kalsada dito. Parang ganito. Wala siyang masyadong ruts, walang malalim, walang hukay, walang putek. Nagkaroon lang daw to ng ruts at saka mga malalalim at ganun kaputek dahil dito sa mga mga truck na dumadaan dito, yung mga nagbubutas nga. Wait lang guys, sana tayo? Yun. Papunta rin pala doon sa magandang beach yun. Itong part na to. Ito. Silipin nga natin, sa mabilisan lang. Nandito na rin naman tayo, silipin na rin natin. Dito sa part na to, sementado eh. Tsaka ilang minutes lang to. Ito rin siguro yung nakita ko doon sa drone. Tapos feeling ko, dito rin yung sinasabi ni Kuya na school. Sementado pala dito. Putol. Rough road din. Maalon. Ayun, eto na. Ang lapit lang pala. Wow. Parang maganda rin dito ah. Tabing dagat agad guys oh. Dagat na agad. Wait lang. Doon tayo galing kanina. Doon tayo nagpalipad ng drone. Ayun na yung bakawan, no? Oo nga. Ganon din. Kung ano meron sa kabila. Yung tubig at saka yung buhangin nila. Yan. Ganito talaga ang kulay ng tubig pag medyo malapit sa bakawan. Parang medyo, siya. Parang alam mo yung ilog. Parang tabang. Ganon siya. Tingnan pa natin sa bandang unahan kung ano pang meron. Silipin na natin. Barangay Punta, San Narciso, Quezon. Dito buti may kuryente. Kaya lang sayang yung kalsada dito. Sana maayos. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Grabe, tabing dagat na talaga siya. Tingnan pa natin dito. May tulay dito oh. Napakapayak ng pamumuhay dito guys. Tingnan nyo. Napakasimple. Pero buti may kuryente sila dito.
Ayan. Ito yung school na sinasabi nga ni Kuya. So, pwede silang dumaan doon sa dinaanan natin, tapos pababa lang. Medyo malapit lang din naman pala. Ito ang Ponta Elementary School. Gandang tanghali po. Mga bahay pa pala dito. Silipin pa rin natin. Dulon-dulo na rin to. Ay! Buhangin na. Babaon tayo dyan. Gandang tanghali po. Ayun. So guys, yung itsura ng tubig at saka buhangin dito, same lang din sa kabila. Ayan. Sarap tumambay dito. Medyo makalat lang kasi maraming bahay. Ayan. Mamasyal lang po. Ganda po dito sa lugar niya, ano po. So hanggang dito na lang tayo guys kasi buhangin na dito. Pero kaya naman. So malayo pa pala to. Papunta pa ron. Top down po. Saan po napunta? Paano pag malaki na po yung tubig? Ayun. So hindi na sila makadaan pag malaki na yung tubig. Kasi nga ito na ayun yung level ng tubig pag high tide. So naghihintay daw sila na bumaba yung tubig bago makapaghatid ng mga tubig doon sa dulo. Uy! Di na ako makakaalis. Dito na ako matutulog. Ayun, okay. So narating na natin ang dulong bahagi ng Punta San Narciso. Pabalik na po tayo ng bayan ng San Narciso. Tapos diretso na tayo ng Buena Vista. At next destination natin ang Buena Vista. Tapos diretso na tayo pa uwi. Lopez, Gumaca, hanggang Atimonan. Tapos yun, diretso na tayo hanggang Taguig. 7 hours. Ay hindi, mula pa dito siguro mga 8.5 hours. Aray ko, ang layo. Okay lang yan, nag-enjoy naman tayo. Let's go. Guys, ito na po yung sentro o poblasyon ng San Narciso. Guys, eto nga pala. Pag diniretso nyo to, pabalik tayo dun sa dinaanan natin nung unang araw natin. Ito. Papunta yan ng dito sa General Luna. Since ilulup kasi natin, kailangan nating dito dumaan sa Lopez, Plaridel at Timonan. So, 7 hours and 8 minutes. Alright. Dito tayo sa kanan tayo. Ang linis ng kalsada Sarap magmotor dito. Grabe naman yung kalsada dito. Parang walang dumadaan. Sobrang kinis Sana hanggang Atimonan ganito na Grabe naman. Napakalaki naman po ng pangalan yung mayor. Pero napakaganda po nitong arko na to. Ang laki. San Narciso. Ganda ng arko nila. Ang laki. Guys, welcome po sa Buena Vista. So I look at my reflection instead. I see all them dreams running round in my head. So, bale, pinakang crossing to guys. Dito naman yung poblasyon ng Buena Vista. Tapos tayo, diretso dito. Kain muna tayo guys. Anong lugar na po ito? Buena Vista. Ayun, Buena Vista. Guys, nandito na tayo ngayon sa Buena Vista. Ang huling bayan na pupuntahan natin dito sa Bundok Peninsula. So, kain muna tayo. Ito na yung pinakang lunch natin. Time check, 4 p.m. Ngayon pa lang tayo magla-lunch. Time check 4:46 ng hapon. Wala na kasing memory itong ating camera dito sa harap. Kaya pasensya na kayo guys. Kung makikita nyo lang itong ating cockpit lang lagi.
So base dito sa ating mapa, nasa 6 hours and 38 minutes papuntang Taguig. Ngayon ang goal naman natin is makalabas at makapunta ng Lopez, Quezon, Gumaka hanggang dito sa Atimonan, pagbaba ng Old Zigzag Road. Tapos yun na yung end ng ating Bundok Peninsula Loop. Biyahe na tayo. Abutin tayo ng gabi. Pauwi. Sarap ng pahinga ko dito. Busog na busog ako. So tara, biyahe na tayo ulit guys. Tinanong ko sila ate kung kamusta dito sa Buena Vista, kung anong meron, anong pwede natin pasyalan. Sabi nila wala daw masyado eh. Wala din daw beach, wala din daw falls. So guys, narating na natin ang huling bayan dito sa Bundok Peninsula. Bali napuntahan natin lahat yung 12 bayan ng Bundok Peninsula. Solid. Solid experience. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Maraming salamat kung hanggang sa oras na ito nandito pa kayo. Huwag mo na kayo alis. Nag-ending lang ako, baka mamaya wala na tayong ma-record dahil gagabihin na tayo papunta ng Atimonan. Ayan. Alright, tara, biyahe muna tayo papunta ng Atimonan. Guys, malapit na tayo sa bypass ng Lopez. Lopez, diretso, Manila, kaliwa, Bicol, dito sa kanan. Ilog na dumadaloy, bundok na mataas, kada liko may kwento, damhin mo ang totoong Claredel! Claredel! Ito, butas, butas, butas! Aray ko! Guys, eto na. Papasok na tayo ng Old Zigzag Road. Matatapos na tayo sa ating goal na makabalik doon sa pinasukan natin nung first episode natin. Eto na, dito na tayo sa Atimonan Old Zigzag Road. Ang dilim, no? Wow, malakas ang ilaw dito ah. Ang lamig ah. Biglang lubak na ganito. Surprise. Malapit na matapos yung ating mission guys. Eto, dyan sa bandang unahan, dyan tayo pumasok. Tapos dito sa kabila, puro truck dumadaan dyan. Solid na 3 episode. Maraming salamat guys kung hanggang sa mga oras na ito nanonood pa rin kayo at nandito pa rin kayo. Maraming salamat po. Tinapos nyo yung video. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Sana nag-enjoy kayo mula episode 1, 2 at saka 3. At eto na, malapit na tayo sa Arco. Ito na yun. Ah, hindi pa. Doon sa dulo pa. Sana? Ito. Dito. Dito na tayo hinto sa bandang unahan para hindi tayo nakakabala. Saan ba? Andiyan na ba yung Arco? Ayun. Guys, ayun sa likod natin. Diyan tayo dumaan nung unang araw natin. Dito sa kanan. Nakalagay dyan, Bundok Peninsula. Tapos dito na tayo lumabas galing sa Old Zigzag Road. Gilid lang ako, baka masagasaan ako eh. So successful guys yung ating naging route at yung ating naging loop dito sa Bundok Peninsula. Napuntahan natin yung 12 bayan ng Bundok Peninsula. Grabe, sana nag-enjoy kayo. Yan, tapos na po ang ating episode. Maraming salamat guys kung hanggang sa mga oras na ito nandito pa kayo, nanonood, nakasubaybay at tinapos nyo itong ating video. Maraming salamat po. At kita-kits po ulit sa mga susunod na ating video. So ang naging route natin ngayon ay nasa 588. Pero alam ko hindi ko ito na-reset. At simula pa ito doon sa Taguig. At kung tatanungin nyo naman ako kung kamusta ang ADV 350, okay na okay pagdating sa long ride. Yung bag ko dito sa likod na malaki, hindi ko halos ramdam dahil ang laki ng natin, ang upuan, tapos compartment sa ilalim, tapos ang laki pa ng space natin dito, kaya halos hindi ako makasandal doon sa bag ko. Sa ADV 160, halos nag-aaway kami ng bag ko eh.
Lalo-lalo na pag pumipreno, nalulubak. Pero pagdating sa ADV 350, ang luwag ko dito. Kaya napili ko talaga tong ADV 350. Ngayon, ang ayaw ko naman sa kanya, pag nalulubak ako, parang sobrang bigat niya. Tapos, pag nag-shock siya, ramdam na ramdam mo, parang, alam mo, parang hindi siya ganun kasawabi yung shock. Tapos na yung ating misyon. Ngayon, ang misyon ko naman, mula dito, babiyahin naman ako, papunta sa amin. Nasa 4 hours po. Makakadating siguro ako dun alas 2 o alas 3. Pag hindi ako inantok Ayan, magigipagpatentero tayo ngayon dito sa mga truck, dito sa Quezon at saka Lubak. Alright? So dito na natin tatapusin. Maraming salamat po. This is Kuya J. Kita-kits on my next vlog. Bye-bye. Let's go.